second half, meaning after 2025 elections, ang issue ng charter change, abe, wala nang mangyayari. Kaya ngayong first half nila ito isinusulong. Your thoughts on that, sa timing? Alam mo, yung timing okay lang yan eh. Kasi tama na maaga. Pag mataas ang political capital mo, yung pinakamahirap na desisyon, gawin mo na. Tama yon. Pero hindi sinabi na lukuhin mo ang taong bayan. Kasi pwede namang yung initiative, strictly pag-aamenda ng itong probisyon. Diba? Hindi eh. Ang ginawa nila, yung initiative, tungkol sa manner of voting. Kailan naging ang manner of voting is equivalent to economic gains ng taong bayan? Yung manner of voting, makikita mo yung deception. Kasi sinabi doon, voting jointly and upon the initiative of the Speaker or the Senate President. Paano mangyayari ng or, sa English ho, yung or, either or, no? At saka yung voting jointly, iba ho yun sa voting separately. Bakit, MJ? Kasi bicameral tayo. Correct. Ang bicameral, dalawang chambers. At dito sa atin, nakikita natin, ang House of Representatives elected by district. Ilan ho yung district? 250,000. Ilan ho ang senador? Nationwide. At titingnan mo ang balangkas ng ating saligang batas, ang Senado is for a term of 6 years. Ang Kongreso is for a term of 3 years. Bakit malaki? Bakit yung isa can be elected twice, yung isa can be elected for 3 times? Simply because there is a difference in the roles of the House and the Senate. Ang Senado is a continuing body. Anong ibig sabihin yan? Pag may eleksyon, may 12 naiiwan doon. Hold over. Bakit? Kasi may specific role sila sa succession. Lalo na ang Senate President. No? Pangalawa, yung House, district ang orientation, hindi nationwide. So pag sasabihin mong voting jointly, ay talagang lunod ang 24 senators. Kasi doon pa lang sa 315, makukuha mo na yung 254. Hindi mo kailangan ng Senado doon. So paano mangyayaring voting jointly? Okay? Again, ang MJ, ang dapat maintindihan ng tao, iba ho ang constituency ng senador at ng House of Representatives. May isang nagsabi sa akin, mali ka dahil si Speaker nationwide. Hindi ho. Si Speaker ho ay nahalal ng plenaryo. The powers of the plenary. Hindi ho siya nahalal ng taong bayan. Kaya nga, depende dun sa 315 kung sino ang kanilang speaker. Ganon din po ang Senate President. No? Depende dun sa 24. Ano ang difference? Si Senate President nahalal nationwide. Si Speaker nahalal 118,000 votes sa Leyte. So dun pa lang, magkaiba. So dapat hindi natin ho tinitingnan sila na pareho. Hindi ko minamaliit ang House of Representatives. Pero sa saligang batas yun ang nakalagay. So dapat sundin natin kung ano nasa saligang batas.